Hello guys, today mag-harvest ako ng ube. It's ito, grabe, ang laki. This is big. Some are small but ganda ng soil, di ba? Loose na loose. Meron siyang ginamit kami na black cinder para maganda yung drainage niya kasi we have a lot of rains here. Tatlong container. Ito na. Yeah, that's it for now. Yung mga pineapple ko, tignan mo, lumalaki na rin. Tignan mo, sa container din siya. Kasi ayoko na nagdidig eh. Pero lalaki itong mga to. Tignan mo, mga white pineapple. Dami. Ang dami, di ba? Ito, lumalaki na. So, marami pa kami doon. Makakapaghalaya na ako ngayon ng ube. So, 3 tub. Grabe to, di ba? Wow, this is big one. We only harvest 3 container. Ito yung nakuha namin. Ano na to? Mga 40 kilo. Ang bigat. Di ba nilagyan lang namin ng hog wire, mga 4 feet tall, support lang niya. Dati kasi sariwa yung mga dahon niya. This, oh. Hog wire, right? What is this? That one, more thick gauge, the one on the fence line. Yeah, so This tapos is just regular to keep, small pineapple. dito lang namin siya pinagapang. Eh wala na siya eh. You cannot see the leaves now because it's You wanna tip this? yeah. Dry na siya, pwede nang harvestin. Yun ang turo sa akin ng daddy ko sa Pilipinas. That if the leaves is dry, then it's time to harvest. Pero matagal na siyang dry, halos 2 months na. I still didn't harvest the yam, and they can just sit here in the soil and it will continue growing and getting bigger. Kaya lang ito tinubuan na ng mga damo. Kukunin mo lang. Ayan talaga ipiflip na namin. Yan, so gagamitin namin ulit yan. Susunod na planting ko, we're gonna use the same material. Halos ilang taon na namin itong ginagamit. Kaya yung mga gusto mag-trim ng ube, tas maliit lang yung space nyo, pwede yung gawin to. Bili lang kayo ng 20 gallon container, make it sure siya, malalim, mataas. Yun ang gusto ng ube para lumaki yung yam. Kasi dito, di ba, ang lalaki. Mahaba. Pwede siyang humaba ng ganito. Grabe. Halos lagpas 1 ruler yung haba niya. Grabe to, ang laki. Isang bucket pa. So another 1 more bucket. I need 50 pounds. I need 50 pounds to 60 pounds. So, taob pa tayo. Another one. So dito to we grow in Big Island, Hawaii. Big Island. Laki. I'm gonna use that again, all of this. Diba? Parang ang bigat. Kasi yung ibang bulbil na tinanim ko dyan, maliliit eh. Pero pag malaki yung root ni tanim mo, malaki din yung mabubuo. Ang ganda ng niya, pagkalus niya kasi hinaluan namin yan ng black cinder. Tapos yung
May chicken pellets, chicken manure na organic. Minsan nga lang to i-fertilize. Hindi nga namin to halos na fertilize. So, bago namin ibalik yung soil sa container, lalagyan na ulit ng fertilizer, sabi ng asawa ko, ng lime. Tsaka ng chicken manure. Condition ulit yung soil. Then wala na kami ibang hinahalo. Organic lang naman. Tapos tatanim na ulit ako. Meron na ulit ako itatanim na mga bagong maliliit na root. Another one. Diba? Napakadaling mag-harvest pag ganito ginawa mo eh. Kesa yung maghuhukay ka pa, diba? Ang hirap maghukay eh. So, naisip ko to. Napakadali sa amin. Pero mag-i-expand kasi ako. Paparami ako ng mas marami pa. So, malamang doon magtatanim sa bagong lote. Magtatanim kami ng mas maraming ube. Diretso na yung iba sa ground. Yung iba sa container pa din. Tsaka sa mga bed. Pag nagparami kami. Plat mo. So, may mabubuo at mabubuo talagang ube. Hindi pwedeng walang ube. Ito ang paborito kong time pag nag-harvest na kami ng mga ube. Gasan na yung ube. Siguro mga 50 to 60 kilo yung 4 na container. Ito yung mga avocado ko. Igagrap ko yan eh. Kaya nakaset up siya sa tent. I'm gonna do grafting later. But for now, mag-harvest muna ng ube. Medyo maraming trabaho dito sa farm. Dalawa lang naman kami ng asawa ko ang nagtatanim tsaka nag-harvest. Kasi may nursery din ako. Gumagawa kami ng mga halaman. As you can see. Yung mga malalaking puno na binibenta rin namin yan. So ngayon, huhugasan na namin ang mga ube. Dito ilalagay. Yeah, I can wash their head. Isang barrel yan, di ba? Madami-dami yan, mabigat. Nire-rinse na. Hugasan ko lang sa pressure. Tapos patutuyuin ko sa araw. Tanggalin ko yung mga buhok niya.